and turn your Bibles in the book of 1 Peter. We will start in the book of 1 Peter, chapter 2, very familiar passage, and then we'll go again to another familiar passage. And then this is a part of our series of messages on knowing God. No? Every Wednesday, meron po akong series niyan. Okay? Now, First Peter muna tayo mga kapatid, chapter 2 in verse number 2. Tonight, I'll be focusing on the benefits, mga kapatid, yung benefit or benefits ng growth, no, yung paglago, pag-grow in spirit. Okay? And then liliwanagin natin ang mabuti yan at ano yung paraan para mag-grow. At I'll be like a preacher tonight na nagsisimula pa lamang mga kapatid, no, ng gawain. Okay? All right. 1 Peter chapter 2 in verse number 2. All right. In fact, in verse number 1, para lamang maging maliwanag ng mga kapatid, wherefore laying aside all what? Malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings. As newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. If so be ye have tasted that the Lord is gracious. Now let's go to the book of 2 Peter chapter 4, or chapter 3, chapter 3, in verse numbers 16. Okay, beginning from verse number 16. Or simulan na po natin sa verse number 14 para lagi po nating nauunawaan. All right, you with me na? All right. Wherefore, again, you heard the word wherefore. Okay? Beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot and blameless, and account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul also, according to the wisdom given unto him, hath written unto you, as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, and or as they do also the other scriptures, unto their own destructions. Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. All right? Napansin niyo po yan mga kapatid? Bago lagi sasabihin sa atin na grow in grace. Sa First Peter chapter 2, meron munang binanggit na negative and then yung solution doon sa problema na yon. Di ba? Para mawala yung malice, guile, and all evil speakings. Para mawala yon, so you need, sabi sa verse number 2, the Word of God. And that you must grow. You see, you have to desire. You should desire the Word of God as a sincere milk. In other words, a pure milk, pure Word of God. Okay? And that you may grow thereby. So bago sasabihin yung grow, may sinasabi muna dito na negative sa una. And then same thing dito sa chapter 2 Peter chapter 3. See, verse number 17. Therefore, beloved, seeing ye, nandiyan naman yung mga dapat para ma-overcome yung isang bagay na yon. And then in verse number 18, sinabi niya, grow in grace. So, the solution to all our spiritual problem is to grow. You see? Let the spirit be matured. Yan ang pinakang solusyon, mga kapatid. So, napakahirap unawain ng isang bagay kapag ng isang bata. Pagka ang bata, hinayaan mong siya ang mag-define ng pagkatao niya,
babalik ka rin sa pagkabata. You see? So, it's so hard mga kapatid na kaya nga may kita nyo ngayon, minsan ang problema ng mga magulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak, samahan nila yung kanilang kamusmusan. Diba? Sang-ayunin nila yung kamusmusan because of emotion, emotional attachment. See, nawa nyo yun? You see, ayaw nyo makita yung bata umiiyak, ayaw nyo pagalitan pag nagwawala na yung bata. You know, siyempre pagka ang bata nagwawala, mga kapatid, kinakailangan sawayin mo, kinakailangan hanapan mo ng rason. At kung ang kanyang pagwawala-wala ay hindi naman reasonable, ay kinakailangan makatikim ng palo yan. Kaya lang, because of our emotional attachment, ni palo ayaw natin paluin. Kaya tayo na lang asama doon sa kamusmusan ng bata. And that's sad. Nagkakaunawaan ba tayo? Oh yeah, whether you admit it or not, ganyan talaga po ang nangyayari. See, that's why yung bata lumalaki ng tinatawag nating spoiled. Spoiled. So, ang solusyon po talaga sa mga problema na yan ay kinakailangan silang lumago. So, makita nyo mamaya, lalo pang magiging maliwanag yan mamaya, mga kapatid. Unawain po natin ang mabuti yan. Let's bow our heads for prayer. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga binasa po namin talata na ito. Bigyan niyo po kami ng pangunawa dito, O Diyos. At anumang nakikita niyong sagabal sa pag-unawa po namin para hindi po namin makuha yung katotohanan, O Diyos, alisin niyo po upang makuha po namin ang gusto niyong ipaabot sa amin. We really need to grow. And we must admit that we really need to grow and accept the process of growing. And give us the courage, O God, to overcome the process. Ano man ang nandiyan sa proseso ng paglago, Panginoon, tulungan niyo po kami na matanggap po namin ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa, bigyan niyo po ng pangunawa ang bawat isa, palala niyo po sa akin ang lahat ng akin na pag-aralan. Ako po'y nag-aral, pero kung hindi po kayo mag-i-intervene, wala naman pong kwenta ang lahat ng akin na pag-aralan. Sa iyo po ako lagi nakadepend, O Diyos. Salamat po sa pagkakataong ito, sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Now, first of all, we have to understand. Unawain natin. Is everybody ready? Don't miss this, mga kapatid, okay? Don't miss this. Kasi katulad nito, ang programa po natin is that we may know Him. Personally, that I may know Him. Okay? Now, hindi po tayo basta-basta maglalagay ng programa na hindi po natin nakikita ang ating pangailangan. Bilang pastor po ninyo, trabaho ko po na tignan lagi ang pangangailangan ninyo bilang pastor. Okay? Now, sinasabi po ng Biblia, dapat ang pastor alam niya ang estado ng kanyang flock. Do you have that in your Bible? He must know the state of his flock. Okay? Alam ko po ang estado po ninyo, kaya alam ko kung anong kailangan ninyo. At I believe, as far as the people of God is concerned, walang hindi nangangailangan ng atin pong theme for the year. That I may know Him. Kinakailangan makilala po natin siya. Kinakailangan lalo pang makilala natin siya. Yun po ang napakahalaga, mga kapatid. That's why tinitignan po natin mabuti na karamihan mga Kristiyano ngayon, ang practices natin ay nasa labas pa rin, dati pa rin. Now, you understand, first of all, makita po natin dito, alin yung lumalago. Kasi maraming beses na po tayo nag-usap-usap, mga kapatid, na patungkol sa paglago. Pero in particular, hindi pa ho natin napapag-usapan kung alin bahagi ng buhay natin ang sa atin po lalago. So obviously, Peter here, his writing or his letter to his first letter and the second letter, kapatid, yung unang sulat niya at pangalawang sulat niya, obviously, he was not referring to the physical growth. But he was referring to the man inside the physical, to the inner man, okay? Which is the soul, which is the spirit, which is the true Christian.
Okay? Now, yan yung sinasabi ni Paul na if any man be in Christ, he is a what? Okay, he is a new creature. So in other words, ang mag-grow, kapatid, is the new man. Okay? New man. Maraming tawag po dyan. Spirit, soul, or the new man. The new creature. Okay? Maliwanag? So yun po ang lalago. Inuulit ko, nabanggit ko na po yan sa inyo, hindi po tayo lumang pagkatao na binabago ng Panginoon or nire-renovate ng Panginoon. No, nung tayo po'y naligtas, binigyan tayo ng bagong pagkatao, bagamat hindi bagong katawan. Alright? Maliwanag po? At yung bagong tao na yon, yan po yung nag-grow, yung nasa loob, kapatid. Of course, if the inner is growing, somebody, dito sa labas, kapatid, eto something will also change. And you can testify. Di ba? Kayo mismo ang makakapagpatunay yan. Sapagkat merong bago sa loob, magkakaroon na rin ng pagbabago yung nasa labas. Di po ba? Now, so obviously, ganun po yan mga kapatid. Now, pero yung proseso mga kapatid, ang problema, pagka yung proseso ay ginamit natin bago yung tao, pero yung proseso ay gusto nating kunin sa lumang pagkatao. Bakit? Nahihirapan po tayo doon sa bago sapagkat una, ignorante tayo doon sa bagong proseso ng Panginoon. You see, I don't know about you, but listen to me now. You have to understand that ang alam lang natin na pagkain noong araw is about the physical food. We are ignorant about the what? Spiritual food. Pero sabi ng Biblia, when we got saved, man shall not live by bread alone, but by every word that what? Proceeded out of the mouth of God. You see, and that is the word of God. Yan po ang ibig sabihin po niyan, salita ng Diyos. Doon po tayo lalago. Again, sino yung lalago? Hindi yung katawan at hindi rin po yung lumang pagkatao. By the way, we should not and we do not feed anymore the old self. Hindi na ho natin pinapakain, hindi na po natin sinusustentuhan yung luma nating pagkatao. Okay? Ang pinapakain na po natin every time na bilang isang Kristiyano ay yung bagong pagkatao. If you agree with that, you say amen. I don't know about you. Baka ang pinapakain baka nakakalimutan natin, ang pinapakain pa rin natin mga kapatid ay yung lumang pagkatao. See? Now, so bagong pagkatao ng kapatid, kaya nga as a newborn babe, sabi ni Peter, desire the sincere milk. Bakit? Yan yung pagkain ng bagong tao sa loob. Okay? Yan po yung mag-grow, mga kapatid. Napakasimple, para bang, narinig ko na yan, para bang dati na yan. Pero ang totoo po nun, bagsak po tayo dyan. And then, sabi rin ni Peter, sa binasa natin chapter 3, in verse number 18, but grow in grace and in the knowledge. The fact na sinabi niyang in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, then, ang ibig sabihin niyan, yung inner man pa rin yan, patungkol pa rin sa inner man. Okay? Now, yun talaga ho ang dapat mag-grow. See? Maraming beses po, hindi po ito nai-emphasize sa mga Kristiyano, mga kapatid. Pero isipin nyo lagi, sa buhay natin, na may kinakailangan lumago, kinakailangan mag-grow. Hindi po yung katawan, hindi po yung dati nating kalagayan, kundi yung bagong pagkatao po natin. Let me ask you first a question. Are you conscious? Gaano ka conscious? Or conscious ka ba na ikaw, as a Christian, ay bagong pagkatao? Kung conscious ka, gaano ka conscious? You see? So, ang isang conscious sa isang bagong pagkatao, conscious ka sa lahat kung anong meron. Di ba? Parang nagpapalaki ka, nakakita ka, nagkaroon ka ng baby. Yung baby, conscious ka sa kung anong pangangailangan ng baby. You see, alam mo kung anong mga ihahanda mo na pangangailangan ng baby. You see, and that includes yung pagkain ng baby. The baby's food. Di ba? Hindi lamang sa damit, hindi lamang sa lampin, kundi sa lahat, mga kapatid. Okay? So I hope you're following me.
Ngayon, yun po ang dapat lumago. Now, bigyan ko na kayo ng isang dapat kinakailangan tignan nyo na lang lagi. Kasi po, ang problema po natin mga kapatid, alam na natin lahat, we all have the knowledge. Okay? Now, as far as knowledge is concerned, ay nandyan na po tayo. May mga alam na tayo, lalong-lalo yung mga matagal na rito, marami na kayong alam as far as knowledge of God and knowledge of Christ, knowledge of the Holy Spirit is concerned. Alam nyo na po yan. So we are knowledgeable na sa mga bagay na yan, including the doctrine of the church and the doctrine of separation. Alam na halos lahat yan. As far as faith is concerned, nandiyan yung faith, may knowledge na tayo tungkol sa pananampalataya. Pero alam niyo mga kapatid, kung ano na lamang wala sa atin? You ready? Experience. Experience, which is the most important thing. Because that is the very thing that will prove and give you the assurance that you are really a new man. Marami na tayo. Pero yung experience, mga kapatid, doon tayo wala pa. And honestly, umiiwas tayo sa experience. It's so sad na sana ay meron na tayong pagkakataon. God is giving us opportunity na ma-encounter natin ang Diyos, pero umiiwas tayo doon, kapatid. So kaya nga po, mga kapatid, sa totoo lang, kaya wala tayong pagbabago sa buhay Kristiyano na tinatawag natin is because yan ang kulang sa atin. Experience with God. We have the knowledge of God. We have seen people who are blessed by God. Pero ang problema, kapatid, wala tayong personal experience with God. Everybody heads up. Yan ang problema. Diyan tayo nawawala. At yung panahon na yun na dapat doon tayo doon makikita yung experience, yung ating kaligtasan, yung ating relasyon sa Diyos, yun ang nawawala. Because hindi mo pwede masabi, mga kapatid, na Kristiyano ka kung hindi mo na-experience ang buhay ni Kristo. Alright? Listen to me now. Yung salitang Kristiyano is our identity with Christ. So pinahintulutan natin o tinatanggap natin at ginusto natin na tayo po ay ma-identify with Christ. Di ba? Kaya nga okay sa atin tawagin Kristiyano. I don't know about you, pero ako, proud ako na sabihin ako'y Kristiyano. But listen, ang Kristiyano mo, Ted, sinabi ko na po yan, na ang Christianity is our ability to do the things of God. Because Christianity is the very life of the Lord Jesus Christ, and that is the eternal life. You see, kaya nga lang nagkakaroon ng ibang meaning yan kasi iba ang definition ng mga tao, mga kapatid. Iba ang definition ng mga tao na nag-claim na sila ay Christian. Iba ang definition nila by showing they are not defining it by words, but they are defining it by their way of life. That's a problem. And the way they define it by their way of life, mga kapatid, is very far. Grabing layo sa salita ng Diyos. Grabing layo. Now, even Baptists, hindi naman sa ako po hindi ko sinasabi po ito na may pagka-arrogant, mga kapatid. No? Hindi ko po sinasabi ito. Pero dapat nating aminin. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ang mga grupo ng pananampalataya ngayon, iba't iba lamang ho ang pangalan, pero iisa lang ang practice. Bakit? Saan po tayo nagkukulang, kapatid? Nagkakamali tayo at nagkukulang tayo sa totoong Christianity. Hindi ka anong nauunawa ng maraming tao kung anong ibig sabihin ng Christianity. Again, Christianity is ability to practice Christ's life. And that is the eternal life. You see, just imagine na binigyan tayo ng pagkataon ng Panginoon na ipamuhay natin ang buhay niya.
Now, paano nangyari po yan, mga kapatid? It is not just, sasabi ng Panginoon, oh, you already have the eternal life. No, first of all, tandaan niyo po, mga kapatid, we're sinners. 2 Corinthians chapter 5, verse number 21, if you can put it to the screen, maganda mga kapatid. 2 Corinthians chapter 5, verse number 21, just for you to remember it, mga kapatid. Tingnan niyo kung ano sabi mga kapatid. For he hath made him to be what? Who is the him? Jesus Christ, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. So what is that? Righteousness is not just being right. Ang definition ng mga tao niyan, ay ako nasa righteousness ako kasi lagi akong matuwid eh. No, hindi ganyan kapatid. Hindi sapagkat nakagawa kang right, righteous ka na. No, righteousness is the very nature of God. That you cannot attain it by doing 1, 2, 3, or more righteousness or good works. Hindi sapagkat sa 100 ginawa mong kabutihan, ginawa mo, 99% doon ay kabutihan at isa lamang doon ang kasalanan, ay pwede ka nang tawaging righteous. No. It is the very nature of God. Righteousness is the divine nature of God. And you cannot work on the nature of God. Hindi ka pwedeng gumawa ng kung ano-anong tama at kabutihang trabaho para makuha mo ang pagka-Diyos ni Kristo. Sige nga, sungkitin. Ano yan? Sinusungkit lang na parang mangga? You cannot work on that. Hindi ka, kahit na anong klaseng pagtatabas mo sa mga pagkakamali mo at pagtutuwid mo sa pagkakamali mo, hindi ka pa rin pwede maging Diyos at hindi ka pa rin pwede makakuha kahit kapiraso na nature ng Diyos. Unless ang Diyos mismo ay kukunin niya muna ang karumihan mo at papaltan niya ng kanyang nature. And that is exactly what Jesus did for you and for me. Now, from there, we have now the ability to live right. Why is that? Because of the righteousness of God. We have now the ability to grow inside. Kapatid, listen now. Meron akong sinulat dito, kapatid, sa aking outline. Every day is either you are strengthening your spirit or weakening your spirit. If you don't have the righteousness of God, anumang gagawin mo ay laging panira. Maaaring ngayon seemingly all right, pero in the future, kapatid, bagsak. It will destroy yourself. Because anumang righteousness, anumang kabutihan mo na ginagawa mo sa pamagitan ng sarili mong righteousness, it will come into self-centeredness. Not God-centeredness. Self-centeredness. Nakuha nyo? You see? Kaya masisira, mga kapatid. Kaya nakikita nyo po ba, mga kapatid? Ang sabi ni Peter, as a newborn babe, and then, sinabi niya doon, kahit na kayo lumalago, kahit na kayo nagtitake ng Word of God, hindi sinabi rito na your excuse sa kasalanan. No, hindi ka excuse. But listen, ang isang matuwid, ang isang merong nature ng Diyos, sabi ko nga sa inyo, babalik siya at alam niya kung paano bumalik sa track ng Diyos. Are you learning? Is everybody following me? Nawa nasusundan niyo ito, mga kapatid, kasi importante na maunawaan natin mabuti ang ating Christianity. Kasi alam niyo, ito yung mga nakikita ko. Parang bombarded tayo sa mga dynamic preaching, sumisira ng mikropono, sumisira ng pulpito, Pero ang problema, kapatid, after that, we're empty. Because we do not know our identity and even our position in Christ. See? So that's a problem. Now, so makikita nyo, sinabi dito sa binasa natin, dalawa lamang po ito, grow. You see, alin po yung nag-grow?
yung nasa loob na kung tawagin natin ay spirit, na kung tawagin natin ay soul, na kung tawagin natin ay the new man. Kinakailangan po na mag-grow yun. Paano po yun nag-grow, mga kapatid? Hindi po yun nag-grow na puro lamang kain. Again, kinakailangan po parang katawan na kinakailangan gumalaw, kinakailangan i-exercise, at pag sinabi mong i-exercise, kinakailangan ng practice. And practice is experience. Listen now, it is not just putting something into your mind. Whatever we put into our mind, mga kapatid, tandaan niyo mabuti ito, proseso na ito, alright? It starts from thought. Di ba? Pero yung thought mo, isang araw, magiging word yon. At yung word mo, isang araw, magiging action yon. At yung action mo, isang araw, magiging habit yon. At yung habit mo, isang araw, magiging character mo yon. At yung character mo, sa long run, katapusan, kapatid, yun ang iyong destiny. Let me ask you a question. Ano kaya ang destiny mo kung sa ganyang iniisip mo ngayon? Di ba? It's so important. Now, bakit ko nabanggit po yan, mga kapatid? Because just like the physical, na kung paano natin pinalalaki, kapatid, kinakailangan ng galaw, kinakailangan ng exercise. In other words, practice. Okay? Now, may kasabihan tayo, practice make what? Perfect. You see that? Sinasabi na, kasabihan lamang po yan. But, experience, practice is experience. In other words, kinakailangang ma-experience mo. Kinakailangang maipalabas mo. Kung anong meron ka sa loob, kinakailangang ipalabas mo. Now, what is this? Mamaya, we will read another passage of Scripture, and I want you to learn something tonight, mga kapatid. Now, the first thing na kinakailangang maipakita natin, mga kapatid, as far as habit forming is concerned. Now, sinabi ko po sa inyo kanina, kung ano ang nanggagaling sa mind natin, magiging word natin yan. At kung ano ay yung word natin, magiging action natin yan. At yung action natin, ina-action natin, magiging habit natin yan. At yung habit natin, magiging mag-form ng character natin yan. Are you following me? At yung character natin, yan yung ating magiging destiny. Okay? Now, so if that would be the case, mga kapatid, as far as Christianity is concerned, the first manifestation of the divine nature, if you have the divine nature of God. Sabi ko kanina, what is the divine nature of God na in-impute sa atin, kapatid? Say it louder. Say it louder. Let's learn, mga kapatid. Alright, kayo nasa taas. Ano yung in-impute, ano yung nilagay sa atin, ipinalit sa pagiging makasalanan natin? Say it louder. Righteousness. Everybody? All right, righteousness. Now, so the first manifestation of the divine nature of God, which is righteousness, is love. Love. Okay? Now, it is very important. In other words, a saved person will begin to walk in love. Will begin to walk in love. Nandiyan po yung pananampalataya. Yan po yung pinakang foundation, kapatid. Because the Bible says, faith cometh by hearing, and hearing by, so you already have the Word of God. Now, ngayon naligtas na tayo, tinanggap na natin ang Panginoong Jesucristo, in-impute na sa atin ang righteousness, and the first manifestation ng nature ng Diyos sa buhay natin is love. Okay? Kaya nga po, mga kapatid, ang Kristiyano ay dapat po lumalakad na merong pag-ibig. Hindi po yung eros love, hindi po yung erotic love, pero ang sinasabi ko po sa inyong love na katulad ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, because this is really the manifestation of the righteousness of God in Christ Jesus that was imputed in us. Did you get that? So, alin yun?
tandaan nyo kapatid, kaya tayo naligtas dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya inilagay sa atin yung righteousness, the very nature of God. At ang unang manifestation po noon, mga kapatid, ay pag-ibig mismo ng Diyos na ipinahayag mismo ng Panginoong Jesucristo. That's why walang Kristiyano na hindi marunong lumakad sa pag-ibig. Okay? A saved person will begin to walk in love. And this must be a daily practice. Wake up. Learn something, kapatid. Ano, kaya minsan, mag-create tayo ng philosophy sa buhay natin, batay sa una pa lang. Bakit? During the teaching na katulad dito, we're missing it. You see, bakit? Kaya tayo minsan nasa loob lamang ng simbahan, nakuha natin yan sa mga nauna natin practice. Are you really coming on Wednesday night to learn for the purpose of learning? You see? Or just being a traditional Christian lamang? No, we should not do that, kapatid. Hindi yan ang lahi natin. Pag pumunta tayo rito, sikapin natin na talaga may natutunan tayo. Sabi ko nga sa inyo, kumpleto na tayo, ang dami eh. Anak tayo ng Diyos, tinubos natin ang dugo, mapagkakumanda tayo, I'm a part of the family of God. You know, grabe tayo sa mga ganyan. Pero pag tinanong mo, anong experience mo with God? Zero experience. Kaya no wonder kung bakit ang tagal na natin sa simbahan, walang nababago sa atin. Ang problema, pag nasimbahan tayo, wala tayong natutunan, pero nakikinig tayo, hanggang dyan lamang po tayo. Okay, mamaya, may tawag po dyan mamaya. Pero titignan ko po muna, sasabihin ko sa inyo lahat. I'm here as your pastor, kapatid. Tandaan niyo po yan. I'm not here to condemn you or whatever. I'm here to pastor you. Okay? So, it must be a daily practice. Why? You should make it a daily practice. Because you need to be strong every day. You need to be strong every day. You must stay strong to fight the enemy. Araw-araw, kapatid, mayroon tayong kaaway. Araw-araw, meron tayong nakakasagupa. Alright? Sa pamamangay pa lamang natin, nakakasagupa na natin, na-encounter na natin ang magkaibang pananampalataya sa loob ng bahay natin. Alright? Pag lumabas ka pa, pupunta ka ng trabaho, ganun uli. Punta ka sa eskwelahan, ganun uli. Mga kaibigan mo, ganun na naman uli. Araw-araw yan. Just think about this if you are not strong. I hope you're learning. I hope you're aware of that. Okay? Now, you must stay strong to fight the enemy. Because a weak spirit cannot fight the enemy. Kung weak ang iyong spirit, kapatid, at hindi yan nag-grow, you cannot succeed. You cannot win the fight. Okay? A weak spirit cannot manifest the power of God. Hindi magmamanifest po dyan yung love. Now, you understand kung ano lamang po naiisip natin. Alam nyo ngayon, ang usong-uso ngayon, ang daming nawawalan ng lisensya. Alam nyo kung bakit? Road rage. Road rage. Sino ang laging kandidato po rito, mapatid? Ang mga artista rito, mga actors dito. Yung mga nagmumotor. Bakit? Ang paniwala nila, may karapatan sila na mag-cut, magkarapatan sila na magganito, kung ano-ano. Sila yung mga balasuba sa kalsada. In other words, para marinig lamang po nila, sila yung mga walang character sa kalsada. Of course, hindi lahat, sinasabi ko. Pero, bihira ka makikita mo pati the four wheels na nag-cut ng motor. Yung mga motorista ang nagka-cut ng mga four wheels. Pagka nasanggi nila yung motor, sorry po, sorry. Lahat na ng sorry, mga kapatid. Lahat ng kapatawaran na malapit na sa impyerno, gagawin nila. See? So, you understand that? But listen to me now. Maraming beses ako nagkwento sa inyo dito, na biktima po ako ng ganyan. Pag binababa ko na,
Bumababa pa lang ako, sorry na sorry. Halos magpatira pa. Sabi ko, relax ka lang, relax ka lang. Titignan muna natin kung may tama. Kung may tama, normal naman yan, nasasagutin mo, di ba? Di ba? Kasi, yun ang tama. Pero kung wala naman, you're free. Huwag kang mag-alala. Sabi ko, relax lang. See, mabuti ako nakukuha nila. Pero kapatid, kani-kanina lamang, nanonood ako sa balita, nagkabari lang naman uli. Road rage. See, yung truck medyo binaba nung isang Land Cruiser na siguro kulay puti. Na ngayon nangyari sa Pampanga, binaba ng mga niya, yung siguro binaba yun ng mga guard ng magnanakaw and ayun, bibirahin naman yung driver ng truck. So, you understand? Now, you understand na kung mamumuhay ka sa buong maghapon na weak ang spirit mo, love can never manifest sa iyong buhay. Kung hindi magmamanifest ang Diyos, kapatid, sa buhay natin sa araw-araw, yung power ng Diyos, yung character ng Diyos, I promise you, gulo talaga. Gulo. Matindi. Talagang merong mamamatay. Talagang merong papanaw. Talagang bebenta ang St. Peter. Kung walang mag-manifest, mga kapatid, na Diyos sa buhay po natin. You see, now, anong dapat po natin ditong gawin, mga kapatid? To exercise and to have an encounter with God, here's the thing that you need to do. Act on God's word daily. You must act on God's word daily. Now, ang problema po natin, sabi ko nga sa inyo kanina, sagana na tayo sa salita ng Diyos. Pero pag nagkaroon tayo ng problema, huhugutin natin sa old pattern natin. Hindi natin hinuhugot sa salita ng Diyos na naririnig natin. Come on, talk back to me if you can. Let's be honest tonight. That's the case, and we call it Christianity. But where is the ability to live righteously? Wala po yung ability na yun, kapatid. Where is Christianity then? Wala rin. Hindi mo rin makita, mga kapatid. Now, what does it mean? Anong gagawin po natin to act on God's way? Or God's word? Pag may narinig tayo salita ng Diyos, at ito na yun, each time pag mayroon ka ng encounter, isipin nyo, sa loob pa lang ng bahay mo, may enkwentro ka na. Alright, ano yung salita ng Diyos na naalala mo? Alam mo, sinasabi sa akin ng mga nag-aasawa ng mga full-time, nagkakaroon sila ng, normal po yun na magkaroon sila ng argumento. Pero alam mo, sinasabi lang ng lalaki sa kanyang asawa, sabihin niya lang simple, yan ba yung narinig natin sa pulpit? Tapos na. Binibigyan ko kayo ng tip, ha? Kayo mga mag-asawa. Yun lang sinasabi nila. Yan ba yung narinig natin kay pastor? Hindi nagsasalita yung babae. Ganun na lang. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Nare-remind na sila ngayon kung ano yung narinig nila. And now they are acting on God's word. So when you remember, once you remember the word, you must act on it. Don't you just itatabi mo lang, pabayaan mo lang, magiging passive ka. Listen, you must practice it. In order for you to grow, the spirit, the soul to grow, kapatid, kinakailangan dadalhin natin siya doon sa tinatawag na righteousness consciousness. You see? Now, if you will not build, this is actually another point, mga kapatid. You have to build a habit that develops a righteousness consciousness or madidevelop yung iyong sin consciousness. I'll get back to it later, okay? Now, so sinasabi ko, mga kapatid, you have to work on, act
on God's Word daily. Every day. Every day. Paano mo ginagawa yun, mga kapatid? You have to meditate the Word of God. Now, here's the thing. In fact, habang nag-aaral ako kanina, all right? Sino mga Bible students dito? Raise your hands, please. Higher, higher, higher. Okay? Thank you. All right, makinig kayo ng mabuti. May good news ako sa inyo. You will not write 5 verses anymore next school year. Wala na. Wala nang 5 verses na isusulat kayo. Kasi nakita ko, hirap na hirap kayo sa 5 verses. Pastor, ilan na lang? Isa. Pero ipapaliwanag mo. That is what we call meditation. That is the very thing that sink into the spirit. When you write a verse, hanggang papel ka lang. Kaya makita nyo ngayon, sino mga nakaulit-ulit pa rito nakasulat na, paulit-ulit kayo nakasulat, tulog pa rin sa auditorium. But I believe, kung magsusulat kayo ng isang verse, tapos uunawaan nyo mabuti, ano ang ginawa, ano ang naidulot sa iyo ng verse na yan. It will sink into your understanding and your spirit has the ability to grow. You are giving space to your soul to grow. You see, kaya nga sinabi ko yan mga kapatid nung araw Kasi may nagsasabi rito na babasa nila ng 3 beses ang Biblia sa buong taon. Ako sabi ko sa iyo, nakakabasa siya ng isang book sa isang araw. Sabi ko, ako hindi ko makatapos ng isang chapter. Minsan, 3 verses pa lamang mga kapatid. Binabasa ko lamang yan ng mga, minsan, naabutan ako ng 2 oras kasi not until disiplinahin ko ang sarili ko. Kasi sa akin, hindi problema yung pagbabasa. Hindi problema sa akin yan. Ang problema ko, yung tumigil sa pagbabasa. You see? Yan ang problema ko. But this is exactly what I'm trying to teach you, brethren. Magkakaroon kayo, mafe-feel niyo yung sweeter than honey, yung salita ng Diyos. Na parang ayaw niyo siyang tigilan. Bakit? You're getting something from it. And brethren, success is not from reading the Word of God. Success is from meditating the Word of God. Let me give you a side verse for that. Joshua chapter 1, verse number 8. Can you put it there sa screen? Joshua chapter 1, verse number 8. Okay? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt what? How many? Daily? Once a week? No. Day and night. Meditate. Now, hindi ang ibig sabihin nito mga kapatid, na nagbasa ka na ngayon, pagkatapos mo basa, alright, tapos ka na, babalikan mo na naman uli. You see, which, some of you, ganyan ang iniisip ninyo, kaya tinatamad kayo. Meditation is, you read it, analyze it. Reading is you are going through the scriptures quickly. If you are just for reading, ang gusto mo, marami kang mabasa. At pag marami kang nabasa, parang feeling spiritual ka na. At mararamdaman mo na parang mas spiritual na ako sa iyo kasi ikaw hindi ka nakakabasa ng ganun karami sa binabasa ko. Kaya may karapatan na akong singhalan kita kasi mas spiritual ako. May karapatan na akong magkarnal kasi spiritual ako. You understand that? Now, what is meditating? Analyzing. At pagkatapos mong ma-analyze, kapatid, na unawaan mo na, just put it there habang naglalakad ka. Art, here it is. Nakita ko, nakaka-offend.
By the way, watch out. Next Wednesday, tatalakayin ko po yan. Tungkol sa offend. You see, bagamat sinabi ng Biblia na huwag kang mag-offend ng tao, hindi yun delikado. Ang grabing kadelikaduhan, ang danger ay kung magpa-offend ka. Next Wednesday. Pero pwede na kayo mag-advance ng bayad. Okay? Now, listen. Here's the thing, kapatid. Meditating is analyzing. Habang naglalakad ka ngayon, sabi ko sa inyo kanina, act on, come on, say it louder. God's word daily. Not just, pag sinabi natin daily, from time to time, because you do not know kung anong oras aatake ang dating kaibigan mo. Yeah, the attack might be coming from your loved ones, from your sweetheart, from your children, from your parents, from your friends, office mates. Diyan maraming maaring manggagaling ang atake. Pero karamihang nanggagaling ang atake, hindi po sa immature, kundi sa nag-iisip na siya matured na. Alright. Act on God's word daily. Okay? Now, bakit? Pag nakarinig ka na, pag nakita mo na itong nakaka-offend, boom, isipin mo na kagad. The Word of God. Righteousness is in me. The righteousness of the Lord Jesus Christ is in me. Listen, ilang beses inlipusta ang Panginoon. By the way, ibabalik ko sa iyo, kilala mo ba si Kristo? Sino si Kristo? Anak ng Diyos. Sino si Kristo? Makapangyarihan. Bumuhay siya ng patay. Lalo na, imposible kayang patayin niya ang buhay. Come on, talk back to me if you can. Nakakatawa pero totoo, di ba? Bumuhay siya ng patay. Imposible ba sa Panginoon na pumatay siya ng buhay? Hindi, madali lang sa Kanya. Pero hindi niya ginagawa yun, kapatid, sa mga nag-alipusta sa Kanya. Eh kung ako'y bibigyan ng Panginoon ng karapatan na gano'n, patayin mo yung buhay, ang dami na, ilan lang siguro natitira rito. Karamihang patay sa harap. Now listen, here's the thing. So, ano ngayon yung meditation, nagagawa ng meditation? Ina-analyze mo ngayon yung nangyayari kay Kristo. Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? While ye are in this world, ye shall what? See him or see her. Anong ibig sabihin nun? Suffer tribulation. Ang tribulation mo ay yung nakikita mo at namimit mo araw-araw. See? Now, pag nag-act ka doon sa salita ng Diyos, alright, minimeditate mo yun, iniisip mo, kung napasensyahan nga ng Panginoong Jesucristo eh. Sino pa ako? Ang problema, parang hindi na tayo mga kapatid makatanggap ng masakit sa atin. Isipin nyo kaya ang Panginoong Jesucristo kung ilang masakit sa Kanya ang tinanggap niya. Nung nasa cross siya mga kapatid, nung siya ay inaalipusta, kung ikaw kaya nasa cross, eh di puro mura ang tinanggap nung nasa baba. Pero hindi ginawa ng Panginoong Jesucristo. So what are you doing now? You're meditating the Word of God. You're meditating, you're acting on what God said. Anong sinabi ng Panginoon tungkol sa bagay na ito? Anong sinabi ng Panginoon tungkol sa iyong kaaway? Sige nga, kapatid. Anong sinabi ng Panginoon? Ha? Kill. Love. Why? Because love is the first manifestation of what? The righteousness of God.
So you must act on that. Act on the Word of God. Sinabi ng Panginoon, yan ang sinabi sa Panginoon. Ano ang reaction mo doon? Ano ang action mo doon? Ano ang gagawin mo doon? Sa sinabi ng Panginoon. Am I clear? Amen? So meditate His Word daily, kapatid. Don't just read it. Meditate therein day and night. As Joshua said in chapter 1, verse number 8. Another passage in the book of Psalm. Give me the passage. Chapter 1, verse 1 to 3. All right? Tingnan niyo mabuti mga kapatid. Blessed is the man that what? Walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the what? Scornful. Keep going. But his delight is in the law of the Lord, and in His law that he what? Walang pagkakaiba sa sinabi ni Joshua, right? Now, where is success? Now, tingnan nyo, ayon kay Joshua, success is in the meditation of the Word of God. Now, sa kanya naman, same thing, meditate day and night. Day and night din kay Joshua. Hindi nagkakaiba, mga kapatid. Alright? Let's see kung anong sasabihin ni David sa verse number 3. And he shall be like what? Planted by the rivers of water that bringeth forth his what? Fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall what? Did you read the word prosper? Sa Joshua chapter 1, verse number 8? Yeah, so we have the same result, the same process. Ano ang reaction natin dyan? See? Maliwanag niyo, kapatid. So, meditating is analyzing the scriptures. It is dwelling on one verse of the scripture. Kaya ang gagawin ngayon ng mga college students, isang verse na lang na ipapaliwanag nyo. What is your thought on that? If you are to act on that, pag sinabi ng Biblia, all right, love your enemies. What is your thought on that? Baka sabihin mo, sino kayo may sabi niya? Kung si Paul lang naman may sabi niya, ba hindi ko sundin si Paul? Magkaiba kami ng spirit ni Paul. So you understand that? You see, now sinasabi ko mga kapatid, araw-araw, it's either you are strengthening your spirit or weakening your spirit. Pag meron kang encounter, sabi ko sa inyo, you have to act, you have to practice, you have to experience it. Build a habit that develops righteousness, consciousness, and not sin or sin consciousness. Now listen to me now. Ano ang ibig sabihin nito? Pag meron ng problema, pag meron ka ng nakikita problema, sa pamamahay, sa lahat man, ano ang nasa isip mo kaagad? Nasaan yung consciousness mo? Ang magsasabi kung nasaan ang consciousness mo, kapatid, kung ano kaagad yung reaction mo. Pag ang reaction mo is to fight back, sin consciousness. Listen to me now. Here's the thing, kapatid. You ready? Ano ang nasa isip mo bago ka makatulog? Ano ang nakakatulugan mo? Hatred. Di ba? Ano ang nakatulugan mo? Galit sa asawa mo. Ano ang nakatulugan mo? Envy. Anong nakatulugan mo? Paghihiganti. That is sin consciousness. Why are you forming a habit or developing a habit that is weakening your spirit? What will you get from it? Matutulog ka nang nasa isip mo ay inggit. Matutulog ka, ang nasa isip mo ay galit. Nasa isip mo ay paghihigante. Pagising mo, anong itsura mo kaya? But you listen to me, ang sabi ko mga kapatid, mag-develop tayo ng habit
na righteousness consciousness. Conscious ako na ako'y righteous. Si Kristo ay nasa akin. Meron akong galit, pwedeng mawala ito. Bakit? Kay Kristo, hindi pinalulubugan ang galit. Meron akong malice, kinakailangan tanggalin ko ito. I must act on the Word of God. Now, you listen to me. Here's the thing here. I'm done. Isa na lang. Ang problema, kapatid, meron tayong pananampalataya na hindi buhay. Karamihang Kristiyano, kapatid, nananampalataya, pero ang pananampalataya niya ay walang bunga. Anong sabi ni James, kapatid? Faith without, if you can put it in the screen, just go ahead. Faith without is dead faith. Bakit? Yung faith na hindi makapag-produce ng good works, kapatid, it's not the faith in God. It's a dead faith. Ano ang pagkakaiba, kapatid, ng dead faith sa unbelievers? Yung unbelievers hindi naniniwala. Ikaw naniniwala, pero walang bunga yung iyong paniniwala. So parehas walang mabuting bunga. Karamihang Kristiyano, nandiyan po tayo nakalagay. May pananampalataya tayo, pero walang bunga. Dead faith. Kaya sabi ko sa inyo kanina, kumpleto na tayo eh. Kumpleto na. Ligtas, nabautismuhan, may simbahan, may Biblia, may pastor, may Holy Spirit, nandiyan na lahat. Nakakapakinig tayo lahat ng salita ng Diyos. Kumpleto. Ang wala na lang sa atin, yung experience natin sa pinaniniwalaan natin. Ain't that sad? Now, my question is, what are you going to do with that? Anong gagawin mo dyan sa bahagi na yan? Here's the thing. Bakit hindi, ba't napakahirap na ipakita natin yung pagmamahal natin sa tao? If we have the righteousness of Christ, if we have the nature of God within us, and just imagine, kapatid, alam mo, iniisip ko to ng mabuti, mga kapatid. Akalain mo, paano mailalagay yung nature ng Diyos sa isang makasalanan tao? Ang hirap. Hindi ko rin pwedeng pilitin ng Diyos. Akin yan, akin yan. No, hindi. Hindi po pwede yan. Remember in the Old Testament, nag-touch lang sila doon sa kariton nung sinasakyan ng Ark of God. Patay. Anak ng priest. Di ba? So that's the point, kapatid. Ganun kabanal ang Diyos. Tapos kukunin mo yung kanyang pagka-Diyos, kukunin mo yung nature ng Diyos. No, you cannot do that. You have no power to get it. Not unless God gives it to you. Kaya lang napunta sa atin yung nature ng Diyos kasi binigay ng Diyos. Ngayon, now that we have it, dapat maging conscious tayo na we have the righteousness of God. In other words, I have the ability to do that. I have the ability to love. Naalala ko kahapon, magkasama kami ni Maki. May binili kami sa SNR. Tama-tama naman ako po. Hindi pa ako naglalaan. Siguro mga, forgot. Pero medyo pahapon na po yun eh. Sabi ko, bili kaya tayo ng pagkain dyan. Habang nakapila kami, doon sa pila ng mga PWD, may nauna sa amin. Kaso yung card na pinapakita niya, daldala niya yung card, pero hindi siya ang may-ari ng card. So hindi tinatanggap yung bayad niya, kasi hindi siya yung may-ari ng card. Sabi niya, dapat nandito po siya, at dapat siya po ang bumibili niyan. Ang daming hinahanap, ang dami pang gustong mangyari. Gutom, iniisip ko yung nanay, matanda na po eh.
Di, sinabihan ko, ang tagal na eh. Tagal na. Nakaramdam ako ng pagmamahal doon sa matanda at asar doon sa tindera. Sabi ko, okay. Ano problema? Sabi ko. Kasi sir, wala yung kanya ganyan. Okay, sabi ko, ako na bahala. Ako na lang magbabayad niyan. Mayroon akong card, ako na lang magbabayad. Tapos mamaya sabi niya, hindi, okay na po, okay na. Siguro, nahiya sila. Tapos mamaya, kasi nakikita ko, sabi ko, okay na ba? Kasi gutom na kako yan eh. Gutom na. Biro mo, kunting diferensya lang, babalik at babalik pa sila sa rules. Pwede naman mamaya, sige, pakita nyo na lang uli po sa akin. That's it. Simple as that. Kaysa yung babae, gutom na, my goodness, sabi ko, wow. But I'm trying to tell you, mga kapatid, sabi ko, this is my opportunity to show the kindness of God. So every time na merong kasong ganyan, every time na merong problemang ganyan, ipapakita ko yung kabutihan, kabaitan ng Diyos. Diba? It's our opportunity na maipakita natin yung nature ng Diyos. That God is really in us. Not just with us, but in us. See? So, kapatid, think about that. Ngayon, pag ang tawag natin doon ay ang corny naman, Pastor, parang ano na yan, meron pang ganyan ba ngayon? Kung naniniwala ka sa Christianity, you have the ability. Last passage. Okay? I'm done with this. Okay, let's go to the book of 1 John. All right, let's go to chapter 4. Verse number 4. 1 John chapter 4, verse number 4. Okay? Are you with me na? All right, underline nyo yan para may meditate kayo. Ye are of little children and have overcome them. Sino yung mga yon? Yung mga nauna sa taas. Yung mga false prophets, yung mga spirits, mga bad spirits. Okay? Because greater is He that is in, all right, in you, not with you, but in you, than he that is in the world. They are of the world, therefore speak they of the world, and the world heareth them. We are of God, he that knoweth God heareth us. He that knoweth God heareth us. All right? Hold on to this. Nakatingin kayo sa akin. Sabi ng Biblia, he that knoweth God heareth us. He that knoweth God heareth me. Can you hear me? All right. Okay. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. 7. Beloved, let us love one another, for what? Love is of God. And every one that what? Loveth is what? Born of God. And what? Why do you know God? Why do you know God? Because you what? You love. Naunawaan niyo, kapatid? Pag may nagtanong sa iyo, do you really know God? Yes. Why? Because I love you. Listen, here's the thing. May kasunod yan. Verse number 8. He that what? Loveth not, knoweth not God, for God is love. Tapos na ang misa. Alam niyo na ang problema natin. Madali lamang mo sabihin na kilala ko ang Diyos. Pero bakit hindi nagmamanifest sa atin yung love? Nasaan yung consciousness natin? Nasa righteousness or sin? Matutulog ka ba sa gabi nang nasa isip mo'y paghihigante, envy, hatred, or matutulog ka na kapatawaran ang nasa isip mo? Matutulog ka na meron kang panalangin na, Panginoon, ayusin mo po siya. Ano ang nasa isip mo bago ka matulog? Tandaan mo, pag anumang nasa isip mo bago makatulog,
yan pa rin ang panaginip mo at yan din ang itsura mo pagising mo. Am I clear to you? Very simple message tonight, brethren. But listen, we need to stick to it. Malalaman mo talaga kung kilala mo ang Diyos. Do you really know God? In-explain ni John ito, kapatid, in-explain ni John sa napakasimpleng pamamaraan. He that knoweth God, he that loveth knoweth God. But he that loveth not, knoweth not God. Simple as that. Okay. Kaya mga kapatid, let's try. Pag pumunta tayo sa simbahan, ano ba talaga? Anong nasa puso natin? Kasi, punong-puno na tayo ng salita ng Diyos, but we do not act on it. Sabi ko nga, ang kulang na lamang natin, experience. Will you promise to God? Will you commit to God na Panginoon, yes, ako po yan. Marami na akong narinig, matagal na ako rito sa simbahan, ang dami ko ng doctrine na pininindigan, pero ang kulang na lamang sa akin, pag meron akong encounter, hindi ako nag-a-act on the Word of God, but nag-a-act ako on my own pattern of way of life. That's why Christianity is still the problem. Again, Christianity is our ability to live Christ's life. You have the ability. Kaya mo. Yung magmahal, kaya mo. Kaya mo. You have the righteousness of God. Kaya mo. Yung magbigay, kaya mo. Lahat ng ginawa ng Panginoong Kristo, kapatid, na habang nandito sa lupa, magagawa mo. You have the Christian life. You have the ability to do that. Praise the Lord. He gave us the ability. Amen? Binigay pa sa atin, mga kapatid, ang karapatan na ipamuhay natin ang buhay niya. Biro mo, pagkatapos nating manalangin, kita mo ang karapatan natin. Ano sinasabi natin? At the end of our prayer, in Jesus' name I pray. Ay kung hindi ka binigyan ng karapatan, ang sabihin ng Panginoon, gamitin mo pang pangalan ko sa kalokohan mo. See? So you understand? Am I clear to you? Did you learn something? Shall we all stand, please? So let's come to the throne of God. Father, thank you for your words. Thank you for the message. Continue to speak to your people. Please. Nakita niyo po, Panginoon, kayo po ang aming tinataas at nais po namin na lalo pa kayo makilala namin. Pagpalain niyo po ang mensahe ito na magdadala pa po sa amin, Panginoon, sa kalagayan na gusto niyo po marating sa amin. Bless your people. Your heads are bowed, your eyes are closed. Let's come to the throne of God.
Dakilang Diyos, maraming po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po sa inyong salita. Salamat sa inyong mga anak na tiklop-tuhod na lumapit po, Panginoon. O Diyos, kayo pong nakakaalam sa commitment na amin pong ginawa. Nahawa, salamat sa every time na we study this message, oh God, nakikita po namin, Panginoon, ang aming kalagayan at nakikita po namin ang assurance na kami ay kilala po ninyo at kilala po namin kayo. Naway, naging maliwanag po ito sa bawat isa. And for those na meron pa hong pagduruda, Panginoon, sa kanilang mga kalagayan, nawa po, i-work out po namin ito. Bigyan niyo po silang pagkataon na may work out po nila ito hanggang sa maapis po ang kanila pong kalagayan, Panginoon, ang kanilang nararamdaman sa pagkakilala po sa Panginoong Jesucristo. We really need to know Him. At kinakailan makasiguro po kami na kilala po namin talaga siya. At kilala niya po kami. Salamat po, Ama. Salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your guidance. Thank you for helping us to focus our attention to the message tonight. We praise you, O God, for what thou hast done in the midst of us. In Jesus' name, amen. All right, thank you. Back to your seats. Did you get something? Did you learn something? Amen, amen. All right. We will ask the answers to please come. We will have our regular offering on a Wednesday night. And again,